Ayan, sa mga nagsasabing wala nang kumakain sa parisan ni Diwata, panoorin yung video na yan, live ni Diwata yan. Sinurpresa niya kayo para malaman nyo ang katotohanan na marami pa rin kumakain sa parisan ni Diwata. Yung mga gawa-gawa nila na wala nang kumakain sa parisan ni Diwata, yan yung mga base si Diwata na pilit nilang hinihila pababa si Diwata. Kaya nagbibideo yan sa walang tao. Siyempre, pupunta yan sa likod ng lutuan, doon yan mag-video. At wala ka nga talagang tao doon na makikita na nakapila. Ganyan ang mga bashers, gumagawa sila ng video na walang tao at kunting tao at mag-video din sa lamisa na walang kumakain at ipopost nila na sabihin na wala ng tao at nilalangaw na yung parisan ni Diwata. Ayan, panoorin nyo yan. Live na live yan ni Diwata. Para mapakita lang sa mga bashers o sa mga taong naniniwala na nilalangaw na yung parisan niya na marami pa rin tao na kumakain sa kanyang parisan. Alam nyo, yung mga gawa-gawa lang ng mga istorya na wala na kumakain kay Diwata, yan yung mga bashers ni Diwata na kumikita ng mga video kay Diwata. Binabas nila tuloy-tuloy si Diwata kasi nakikita nila na malaki ang hatak ng mga views sa kanila pag binabas nila si Diwata. Kaya tinutuloy-tuloy nila. Kinakarir na nila ang pagbabas ni Diwata dahil sa views. Ganun po yun. Pera-pera lang. Hindi po totoong wala nang kumakain sa parisan ni Diwata. Marami pa pong pila. Makikita nyo naman sa live niya ni Diwata. Live niya ni Diwata yan. Napakarami pang kumakain at tuwang-tuwa yung mga tao. Nakikita nyo, hindi sa pagod, o diba? Lahat nakapagpa-picture, lahat nakapag-interview, lahat nakapagpa-shoutout dahil hindi po pagod yung tao. Hindi po pagod. Kasi pag pagod talaga ang tao, natural yan. Mawawala minsan ng mood yan, lalo na kung mainit ang panahon. O nakikita nyo naman ngayon, nasa mood si Diwata dahil hindi siya pagod. Yung mga bashers lang naman ang nagpapakalat ng mga maling balita tungkol sa ugali ni Diwata. Yung iba kasi pumunta lang naman dyan para magpicture ng mga hindi magandang anggulo tapos pupo sa Facebook tapos ibaba si Diwata. Kaya maraming naniniwala ang mga tao o viewers sa kanilang mga pinopost na video o picture. Pero ang katotohanan dyan, kaya nagkaganon si Diwata lang sobra namang tao. Pagpa-picture, kaliwat ka lang, hindi alam kung saan pupunta yung ulo niya o mata niya sa kamera. Lalo-lalo na pagod pa siya, kaya hilong-hilo siya kung ano ang unahin niya. Yung nagtatanong ba sa kanya o yung nagpapapicture sa kanya. Kasi minsan may nagpapicture sa kanya, may nagtatanong sa harapan niya, sa gilid niya, tamang-tama, nag-click siya ng kamera, nakatingin si Diwata doon sa nagtatanong o doon sa nagsasalita, hindi tatama sa iyo ang paningin ni Diwata dyan sa kamera mo. Tapos kukuha na ng caption niya ng mga bashers at yun ang ipopost nila doon sa kanilang mga timeline o sa kanilang mga page. Ganun po. Kaya yung ginagawa niyo ng pangahata kay Diwata, wala po kayong mapapala dyan kahit kumikita ka ng pira. Tanungin niyo sarili niyo kung mabait ba kayo sa mga ginagawa niyo. Tanungin niyo sarili niyo kung tama ba yung ginagawa niyo na nangahata kayo ng isang taong nagsusumikap para lang masinso. Ibabas yung si Diwata kung may tinatapakan siyang tao o inargabyadong tao bago niya narating yang ganyang kalagayan niya ngayon. Wala naman siyang inapakang tao. Nagsasariling sumikap, nagsasariling kahit yan, nagsusumikap sa sarili niya para lang matupad yung pangarap niya at narating niya yung ganyan ngayon. Tapos sabihin niyo, pangit ang ugali niya. Pangit ugali niya kung natapakan. Sabihin niyo kung pangit ugali niya kung may sinasaktan siya tao, tinatapakan siyang tao. Yung dito Mars niyo, ang pangit ang ugali. Nilalait ang pagkain naming mga mahihirap. Yan ang dapat yung ibabas. Huwag yan si Diwata dahil hindi kayo tinatapakan yan bago niya narating yung sitwasyon na yan. Pinagsisikapan na yan mula doon sa ilalim siya ng tulay. Nangarap yung tao, nagsikap, nung ngayong umangat, pilitin nyo, atakin, pababa. Gumagawa kayo ng video na pinagkikitaan nyo, hihilain nyo si Diwata. Hindi kayo nakonsensya niyan. Pinagkikitaan nyo si Diwata sa mga video nyo, pero inihila nyo siya pababa. Pero kumikita kayo dahil dyan sa mga ginagawa nyo pamabas ni Diwata. May nakita ko isang vlogger. Mababa lang mga views niya. Nung binabas niya si Diwata, o gumawa sa isang video na binabas si Diwata, nakita niya million kaagad yung views niya. Kinakarir na niya. Tinuloy-tuloy na niya. Inaraw-araw na niyang binabas si Diwata. Ganon ang ginagawa nila. Mas malaki pa yung kita nila sa pababas nila kay Diwata. Totoo po yan. Grabe na yung panahon yan. Kaya nakikita nyo naman yung video na yan. Kung nilalangaw na ba? O suplada ba si Diwata? Hindi siya pagod, nakikita nyo. Lahat nakapagpa-picture, lahat nakapagpa-shout out, di ba? Nakapag-interview. Dahil hindi pagod yung tao, hindi pagod.
Tandaan nyo, pag tao hindi pagod, nasa mood yan. Bibihira ka na makakita ng isang tao na hindi pagod, na wala sa mood. Talagang ugali na siguro niya yung ganun, kung ganun ang ugali niya, na talagang suplada siya. Si Diwata, ibahin nyo dahil nagtatrabaho yan. Sa mga base naman ni Diwata, good luck na lang sa inyo. Sana magpag-isip-isip kayo na hindi po tama yung ginagawa nyo. Hindi po kayo mabait na tao kung ganyan ang ginagawa nyo. Manghihila kayo sa mga taong o sa taong nagsusumikap para sa sarili, para umangat sa sarili, tapos nang umangat sa sarili, hilain nyo ang pababa. Dapat gawin natin inspirasyon yan si Diwata na walang mahirap sa nagsusumikap at nangangarap. May pag-asa. Hindi yung manghihila tayo ng taong kumikita o naghahanap buhay. Naghahanap buhay lang yan si Diwata. Siyempre busy-busy yan. Bago-bago lang pagsikat niya eh. Mga ibang vlogger naman dyan, shout out sa inyo yan dahil nakakatulong talaga yung maraming vlogger dyan sa business si Diwata, lalong nakikilala. Pero yung mga vlogger na naninira kay Diwata at mga baser si Diwata, good luck naman sa inyo, hindi po tama yung ginagawa nyo. Kita nyo man ebidensya, marami pa rin kumakain kay Diwata. Marami pa rin taong nakapila sa parisan niya. Good luck.